10 mga bagay na tanging ang mga mayayaman lang ang kayang mag-afford. Welcome sa Arvin Polo TV. Sabi nga nila, kapag may pera ka ay madali lamang i-provide ang mga pangangailangan mo. Ngunit marami lalo na sa mga mahihirap na bansa na kahit mga basic needs lang ay nahihirapan pa rin silang i-provide. Sobrang laki ng pinagkaiba ng mga tao lalo na pagdating sa pera. Kaya kahit ang mga bagay na sobrang mahal ay kayang-kayang bilhin ng mga mayayaman. At sa video ngang ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga bagay na tanging ang mga mayayaman lang ang kayang mag-afford. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Personalized luxury goods. Ang personalized luxury goods ay mga bagay na espesyal na ginawa para sa mga mayayaman. Ang mga ito ay mga produkto na iniayon sa kagustuhan ng isang tao kung kaya't wala kang makikitang katulad nito sa iba. Kabilang dito ang mga relo, alahas, damit at mga technology na ginawa ng tumpak sa nais ng may-ari. Ang ganitong mga produkto ay simbolo ng kayamanan at mataas na antas ng pamumuhay. Sa paggawa ng personalized luxury goods ay nagsisimula ito sa isang pag-uusap sa pagitan ng client at ng isang eksperto sa paggawa o disenyo. Dito ay tinatalakay ang bawat detalye ng produkto mula sa mga materials na gagamitin hanggang sa mga disenyong nais ng client. Kasama rin sa personalized luxury goods ang mga damit na ginagawa para lang sa isang tao. Ang mga ito ay kadalasang gawa mula sa pinakamagandang tela at nililikha ng mga dalubhasa sa pananahi at disenyo. Ang mga damit na ito ay sinusuot sa mga special occasions tulad ng mga gala at mga event ng mga kilalang tao. Ang pagkakaroon ng ganitong damit ay nagpapakita ng mataas na katayuan sa lipunan. Samantala, hindi lang mga gamit at damit ang kabilang sa personalized luxury goods. Kasama rin dito ang mga sasakyan na iniayon sa eksaktong gusto ng may-ari. Ang may-ari ay maaring pumili ng kulay, disenyo at mga espesyal na bahagi ng sasakyan ayon sa kanyang nais. Gayon din, ang personalized luxury goods ay nagpapakita ng isang kultura na kung saan ay pinahahalagahan ang pagkakaroon ng mga bagay na natatangi at espesyal. Ito ay isang paraan para ipakita ng mga mayayaman ang kanilang tagumpay at mataas na estado sa lipunan. Ang mga produktong ito ay hindi lang mahalaga dahil sa kanilang presyo, kundi pati na rin sa personal na kahulugan na dala nila. Dahil dito, ang personalized luxury goods ay mananatili bilang isang bagay na para lamang sa mga may kakayahang magbayad para sa ganitong uri ng exclusive experience. Number 2. Private jets. Ang pagkakaroon ng private jet ay isa sa mga tanda ng kayamanan at kapangyarihan sa kasalukuyan. Ang ganitong uri ng sasakyan ay hindi afford ng karamihan dahil sa napakataas ng presyo at mga gastusin para mapanatili ito. Ang halaga ng isang bagong private jet ay maaring magsimula sa $3 million at umabot hanggang $100 million, depende sa laki at mga kasamang kagamitan. Ang mga pinakamahal na jet tulad ng Gulfstream G650ER at Bombardier Global 7500 ay may mga facilities na karaniwang makikita lamang sa mga magagarang bahay o hotel. Bukod sa mataas na halaga ng pagbili, ang paggamit ng private jet ay may mga gastusin din na dahilan kung bakit para lamang ito sa mga mayayaman. Kabilang dito ang gastos sa gasolina, maintenance, bayad sa paglanding at pagpark sa hangar, insurance at suweldo ng crew. Ang mga gastos na ito ay maaaring umabot ng milyon-milyong dollars bawat taon. Para sa mga mayayaman, ang ganitong gastusin ay bahagi na ng kanilang pamumuhay dahil binibigyan sila nito ng kalayaan at privacy na hindi makikita sa karaniwang pagtatravel. Maaari silang magtakda ng sarili nilang schedule ng paglipad, pumili ng destinasyon ng biglaan, at iwasan ang mga abala sa airport kung kaya't mas pinipili nila ang magmay-ari o mag-charter ng private jet. Dagdag pa rito, para sa maraming bilyonaryo at sikat na tao, ang pagkakaroon ng private jet ay hindi lamang luho dahil ito ay isang pangangailangan. Dahil sa kanilang abalang schedule, negosyo sa iba't ibang bansa, at pangangailangan ng privacy ay nagiging mahalaga ang ganitong uri ng transportation.
Ang mga jet na ito ay kadalasang may mga espesyal na disenyo sa loob na may mga facilities tulad ng malalaking kama, modern entertainment systems, private office, at mga gourmet kitchens. Bawat bahagi ay pinipili ng mabuti para matiyak na magiging komportable at marangya ang biyahe. Samantala, ang pagkakaroon ng private jet ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan, kundi ito rin ay simbolo ng tagumpay. Para sa iba, ito ay malinaw na tanda ng tagumpay at kapangyarihan. Ang mga negosyante na may private jet ay karaniwang tinitingala bilang mga matagumpay na tao, at ang pagkakaroon nila ng ganitong sasakyan ay nagpapakita ng kanilang kakayahan at estado sa buhay. Number 3. Personal security. Ang personal security ay isang bagay na madalas na nauugnay sa mga mayayaman at kilalang tao. Dahil sa kanilang kayamanan, katanyagan o mataas na posisyon sa lipunan, sila ay nagiging target ng iba't ibang uri ng panganib tulad ng physical attack at cyber attacks. Kaya marami sa kanila ang gumagastos ng malaki para masiguro ang kanilang kaligtasan na hindi kayang bayaran ng karaniwang tao. Isa sa mga pangunahing bahagi ng personal security ay ang pagkakaroon ng mga bodyguard. Ang mga bodyguard ay hindi lang basta mga guwardiya dahil sila ay mga eksperto sa self-defense, paggamit ng armas at paghawak ng mga emergency. Kadalasan, ang mga ito ay mga dating sundalo o pulis na may mataas na antas ng pagsasanay. Ang mga bodyguard ay nagtatrabaho buong araw at handang protektahan ang kanilang client mula sa mga panganib tulad ng kidnapping at pagnanakaw. Marunong din silang humarap sa media at mga paparazzi. Bukod sa physical protection, ang personal security ay gumagamit din ng mga makabagong technology. Ang mga mayayaman ay karaniwang nagpapakabit ng mga high-tech security systems sa kanilang mga tahanan at opisina. Kabilang dito ang mga CCTV camera, motion detectors, biometric locks, at mga smart home security systems na maaring i-monitor gamit ang cellphone kahit nasaan sila. Ang mga systems na ito ay may mga sensor na kayang mag-detect ng iba't ibang panganib, mula sa sunog at usok hanggang sa pagpasok ng mga unauthorized persons. Ang ganitong uri ng security system ay napakamahal dahil sa presyo ng kagamitan at sa pagpapanatili nito. Karagdagan pa, isa pang bahagi ng personal security ay ang paggamit ng mga bulletproof na sasakyan. Ang mga luxury cars ng mga mayayaman ay madalas na may mga special modifications tulad ng bulletproof glass at reinforced steel. Ang mga sasakyang ito ay ginawa para protektahan ang mga sakay mula sa mga posibleng pag-atake habang sila ay bumibiyahe. May mga kumpanya sa paggawa ng mga ganitong uri ng sasakyan at bawat detalye ng sasakyan ay naiaayon sa kagustuhan ng kliyente. Ang ganitong mga sasakyan ay sobrang mahal, hindi lang dahil sa mga kagamitan kundi pati na rin sa pag-maintain nito. Number 4. Custom jewelry. Ang custom jewelry ay isang uri ng alahas na kadalasang nabibili lamang ng mga mayayaman. Ang bawat piraso ay espesyal dahil ito ay ginagawa ayon sa eksaktong kagustuhan ng may-ari. Sa paggawa ng custom jewelry ay kailangan ng mataas na kasanayan at mahabang oras ng mga eksperto. Ang bawat disenyo ay may sariling kahulugan at madalas na ipinapakita ang personality ng may-ari, kaya nagiging unique at mahalaga ito. Samantala, ang proseso ng paggawa ng custom jewelry ay nagsisimula sa isang ideya mula sa client. Maaaring base ito sa isang espesyal na okasyon, isang paboritong simbolo o isang disenyo na matagal nang pinapangarap. Makikipag-usap ang kliyente sa roofer upang planuhin ang mga detalye tulad ng uri ng metal, karat ng ginto at mga mamahaling bato na gagamitin. Madalas ay gumagamit sila ng mga bihirang bato tulad ng diamonds, sapphires, emeralds at rubies na maingat na inilalagay sa alahas gamit ang espesyal na kagamitan. Maliban dito, ang halaga ng custom jewelry ay hindi lang dahil sa mga materials na ginamit, kundi pati na rin sa oras at husay ng roofer. Ang paggawa ng isang piraso ng custom jewelry ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan, depende sa pagiging detalyado ng disenyo. Bawat aspeto ng alahas, mula sa pinakamaliit na ukit hanggang sa paglalagay ng mga bato, ay maingat na ginagawa
upang masiguro na ito ay magiging perpekto at ayon sa gusto ng kliyente. Ang ganitong uri ng alahas ay karaniwang pag-aari ng mga kilala at mayayamang tao na naghahanap ng espesyal at natatanging bagay. Gayun din, isa sa mga dahilan kung bakit mahal ang custom jewelry ay dahil pwede itong ipapersonalize. Maaaring magdagdag ng mga initials, petsa o message ang kliyente sa kanilang alahas. Nagbibigay ito ng mas malalim na kahulugan at kadalasang ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Sa kasaysayan, ang mga ganitong klase ng alahas ay simbolo ng yaman at kapangyarihan at madalas na ipinapakita sa mga espesyal na okasyon o itinatago bilang bahagi ng koleksyon. Number 5. Private schools and tutors. Ang mga private schools at personal tutors ay kadalasang nauugnay sa mga mayayaman dahil sa mataas na halaga ng mga ito at ang quality ng edukasyon na kanilang ibinibigay. Sa panahon ngayon, ang edukasyon ay isang mahalagang susi sa tagumpay, kung kaya't ang pag-aaral sa isang pribadong paaralan ay nagiging tanda ng mataas na antas sa lipunan. Sa mga pribadong paaralan ay mas kaunti ang mga estudyante, kaya mas natututukan sila ng mga guro. Ang mga leksyon dito ay mas malalim at mas marami, at madalas ay may mga espesyal na programa tulad ng advanced courses at mga activities sa labas ng klase. Ang mga private schools ay may mga modern facilities tulad ng magagandang silid-aralan, mga high-tech equipments at kumpletong laboratory at sports facilities. Ang mga guro sa mga paaralang ito ay mga eksperto at may mataas na kaalaman, kaya mataas din ang antas ng pagtuturo. Pero ang mga benepisyong ito ay may katumbas na mataas na tuition fee na umaabot sa milyon-milyong halaga kada taon, na kaya lamang bayaran ng mga pamilyang may malaking pera. Dagdag pa rito, isa pang pribilehiyo ng mga mayayaman ay ang pagkakaroon ng personal na tutor. Ang mga tutor na ito ay nagbibigay ng one-on-one teaching na nakatuon sa pangangailangan ng estudyante. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay hindi lamang para sa mataas na marka, kundi para rin sa paghahanda sa mas mataas na edukasyon, tulad ng college o mga kilalang universities. Ang pagkuha ng personal tutor ay madalas nagiging hadlang para sa karamihan dahil sa mataas na presyo nito, kung kaya't mas karaniwan lamang ito sa mga mayayaman. Samantala sa mga bansa tulad ng United States at United Kingdom ay normal na sa mga mayayamang pamilya ang magkaroon ng private tutor. Ang mga tutor ay kadalasang tumutulong sa paghahanda ng estudyante para sa mga mahalagang exams tulad ng SAT, ACT, at mga entrance exams para sa mga prestigious universities. Mayroon ding mga tutor na nagtuturo ng iba't ibang kasanayan tulad ng musika, sining at mga foreign languages na lalo pang nagpapalawak sa kaalaman ng estudyante. Number 6. Personal stylists and grooming. Ang personal stylist at grooming ay madalas na itinuturing na isang luho na kaya lamang ng mayayaman. Ang mga services na ito ay tumutulong sa pagpili ng tamang damit, pag-aayos ng buhok, makeup, at pangangalaga sa sarili. Karaniwang ginagamit ito ng mga sikat na tao, mga may mataas na posisyon sa trabaho, at iba pang mayayaman. Ang dahilan kung bakit ito ay madalas na para sa mayayaman lamang ay dahil sa mataas na presyo ng mga services na ito, kung kaya't hindi ito afford ng karamihan. Samantala, ang personal stylist ang nag-aalaga upang siguraduhin na laging maganda ang itsura ng kanilang clients. Sa bawat event na dinadaluhan ng mga artista o sikat na tao, kadalasan ay may stylist na nag-aayos ng kanilang suot. Sila ang nagtitiyak na bawat bahagi ng damit, mula ulo hanggang paa, ay bagay at kaaya-aya. Ang mga stylist ay may koneksyon din sa mga mamahaling brand, kung kaya't ang kanilang mga client ay kadalasang nauunang magkaroon ng mga exclusive na kasuotan. Ang mga services na ito ay mahal at kadalasan ay thousands of dollars ang bayad, depende sa oras at effort na kailangan. Sa kabilang banda, ang grooming naman ay kinabibilangan ng mga services tulad ng pag-aayos ng buhok, manicure, pedicure at skincare. Ito ay bahagi na ng buhay ng mga mayayaman. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapaganda, kundi isang paraan din para mapanatili ang maayos na itsura.
Ang mga mamahaling salon at spa na kanilang pinupuntahan ay kilala rin sa pagbibigay ng mga high-quality services gamit ang mga special products. Ang bawat session ay maaaring tumagal ng ilang oras at nagkakahalaga ng hundreds hanggang thousands of dollars. Dagdag pa rito, ang mga personal stylist at grooming experts ay katuwang din ng kanilang mga client sa pagpapaganda ng itsura. Sila din ay tumutulong upang magmukhang elegant at maayos ang kanilang mga clients na nagiging simbolo ng mataas na katayuan sa lipunan. Ang pagkakaroon ng personal stylist at regular grooming ay isang palatandaan ng kayamanan at kapangyarihan, at ito ay isang bagay na hindi kaya ng karamihan. Subalit, ang pag-aalaga sa sarili at pagkakaroon ng personal stylist ay hindi lamang tungkol sa pagnanais na magmukhang maganda. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan at mataas na katayuan sa lipunan. Para sa mga mayayaman, ang itsura ay mahalaga at maaaring magbukas ng maraming opportunities sa trabaho o sa personal na buhay. Number 7. Private wine and cigar collections. Ang pagkakaroon ng isang private collection ng alak at sigarilyo ay isang bagay na kadalasang ginagawa ng mga mayayaman. Hindi lang ito simpleng hilig dahil simbolo rin ito ng kanilang yaman at mataas na katayuan sa lipunan. Ang mga taong may ganitong collection ay nagpapakita ng kanilang kakayahang bumili ng mga bihirang alak at mamahaling sigarilyo. Sa ganitong collection, ang mga alak ay maingat na pinipili. Madalas, ang mga mayayaman ay bumibili ng mga alak mula sa mga kilalang lugar tulad ng France at Italy. Ilan sa mga sikat na alak na kasama sa kanilang koleksyon ay ang Chateau Lafite Rothschild at Domaine de la Romanée Conti. Ang mga alak na ito ay iniingatan sa mga special na lugar na may tamang temperature para masigurong mananatili ang tamang lasa at quality. Mahalaga rin ang tamang pag-iimbak dahil kung mali ang kondisyon ay maaring masira ang lasa at bumaba ang halaga ng alak. Para naman sa sigarilyo, ang mga mayayaman ay pumipili ng mga mamahaling tobacco mula sa mga lugar tulad ng Cuba at Dominican Republic. Ang mga brand tulad ng Cohiba at Montecristo ay madalas nakasama sa kanilang collection. Ang bawat sigarilyo ay ginawa ng maayos at may mataas na quality, kung kaya't espesyal ang mga ito. Madalas, ang mga collectors ay may mga espesyal na kahon o humidors para sa kanilang mga sigarilyo. Ang mga humidors na ito ay tumutulong na mapanatili ang tamang humidity para hindi masira ang tobacco. Bukod sa pagiging simbolo ng yaman, ang mga collection na ito ay itinuturing din bilang isang investment. Habang tumatagal, ay tumataas ang halaga ng mga bihirang alak at sigarilyo, kung kaya't maaaring ibenta ng mga collectors ang mga ito sa mas mataas na presyo sa future. Karaniwan, ang mga mayayaman ay sumasali sa mga auction kung saan ang mga bihirang alak at sigarilyo ay ibinebenta sa napakalaking halaga. Sa kabila nito, ang mga koleksyong ito ay hindi lang basta material treasure. Ito rin ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa sining ng paggawa ng alak at tobacco. Ang mga collectors ay kadalasang nagiging eksperto sa kanilang mga collection at alam din nila ang bawat detalye tungkol sa bawat bote ng alak o kahon ng sigarilyo na pag-aari nila. Number 8. Custom Furniture and Interior Design. Ang custom furniture at interior design ay tungkol sa paggawa ng mga kasangkapan at pag-aayos ng loob ng bahay o opisina na naayon sa kagustuhan ng isang tao. Karaniwan, ito ay para lamang sa mga mayayaman dahil sa mataas na presyo, kakaibang design at high quality na paggawa. Kaugnay nito, ang custom furniture ay espesyal dahil ginawa ito ng naaayon sa eksaktong sukat at style na gusto ng client. Hindi rin ito gawa ng maramihan sa factory, kundi iniisa-isa ang paggawa upang matiyak na bawat detalye ay akma sa pangangailangan ng client. Ang mga materials na ginagamit ay madalas na mas maganda at mas matibay, kaya mas mahal ang presyo nito. Ang mga gumagawa ng custom furniture ay mga eksperto sa kanilang larangan, kung kaya't mataas ang bayad para sa kanilang services. Dahil dito, mas mahal ang mga custom-made na kasangkapan
kumpara sa mga nabibili sa tindahan. Sa kabilang banda, ang interior design naman ay ang pag-aayos ng loob ng bahay o opisina para maging maganda at comfortable. Ang mga interior designer ay hindi lang basta naglalagay ng decorations dahil pinag-iisipan din nila kung paano magiging maayos at maganda ang bawat bahagi ng lugar. Sa mga projects para sa mayayaman ay kasama ng interior designer ang iba pang eksperto tulad ng mga architect upang makabuo ng isang natatanging lugar na exclusive para sa client. Dahil ang paggawa ng mga ganitong design ay matagal at complicated, kung kaya't nagiging mahal ang services ng interior design. Ang mga mayayaman ay handang magbayad ng malaking halaga para makuha ang kakaiba at exclusive design na bagay sa kanilang pamumuhay. Ang custom furniture at interior design ay itinuturing na para sa mayayaman dahil sa pagiging kakaiba at natatangi ng mga ito. Ang pagkakaroon ng isang bahay o kasangkapan na ginawa lamang para sa isang tao ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging special. Para sa mga mayayaman, ang pagkakaroon ng ganitong klaseng design ay isang simbolo ng kanilang yaman. Number 9. High-end technology. Ang high-end technology ay mga produkto at kagamitan na karaniwang nabibili lang ng mga mayayaman. Ang mga ito ay hindi lang basta ginagamit, kundi nagsisilbing simbolo rin ng yaman. Halimbawa, may mga luxury smartphones tulad ng Vertu na gawa sa mga mamahaling materials gaya ng ginto at diamond. Ang mga smartphone na ito ay hindi lang para sa pagtawag o pag-text, kundi parang jewelry din na nagpapakita ng estado sa buhay ng may-ari. Samantala, kasama rin dito ang mga ultra-high-definition televisions at home theater systems. Ang mga ito ay higit pa sa karaniwang TV dahil gumagamit sila ng mga technology tulad ng 8K resolution at Dolby Atmos na nagbibigay ng napakagandang experience sa panonood. Ang mga ganitong kagamitan ay sobrang mahal na karaniwang umaabot sa hundreds of thousands of dollars, kung kaya't para lang ito sa mga taong may malaking pera. Ang pagkakaroon ng sariling home theater na may ganitong uri ng technology ay isang malinaw na tanda ng pagiging mayaman. Bukod pa rito, kasama rin sa high-end technology ang mga luxury cars tulad ng Tesla Model S Plaid, Bugatti, Rolls-Royce at Lamborghini. Ang mga kotse na ito ay hindi lang magaganda at mabilis, kundi puno rin ng mga advanced features tulad ng self-driving at AI technology. Ang loob ng mga kotse na ito ay sobrang marangya at komportable, kung kaya't ito ay para lamang sa mga may kakayahang gumastos ng malaki. Ang mga ganitong kotse ay nagbibigay rin ng kakaibang karanasan sa pagmamaneho at nagpapakita ng mataas na estado sa buhay. Bukod dito, sa larangan naman ng computer ay may mga high-end workstations at gaming rigs na sobrang advanced at mahal. Ang mga ito ay karaniwang custom-built gamit ang pinakamalalakas na processors at graphics cards. Ang presyo ng mga ganitong computer ay umaabot sa thousands of dollars. Ito rin ay ginagamit ng mga professionals sa animation, film production at engineering, pati na rin ng mga hardcore gamers na gustong makuha ang pinakamagandang performance sa kanilang mga laro. Ngunit hindi rin naman mawawala ang mga smart homes na puno ng high-end technology. Ang mga bahay na ito ay may mga automated systems para sa ilaw, security at temperature na maaaring kontrolin gamit ang smartphone o voice command. Number 10. Luxury watches. Ang mga luxury watches ay hindi basta ordinaryong relo dahil simbolo rin ito ng kayamanan, prestigious at good taste. Ang mga ito ay ginawa ng may mataas na antas ng kasanayan. Ang mga expert horologist ang nagmamanufacture ng mga ito gamit ang mga mamahaling materials tulad ng ginto, platinum at diamond. Dahil dito, ang mga relo na ito ay hinahangad ng mga mayayaman at kilalang tao sa buong mundo. Bawat luxury watch ay itinuturing na isang masterpiece, hindi lang dahil sa itsura kundi pati na rin sa quality at kasaysayan nito. Kaugnay nito, ang mga luxury watches ay kilala rin sa kanilang mataas na presyo na maaaring umabot ng $1 million. Halimbawa, ang Patek Philippe Henry Graves Super Complication ay naibenta sa halagang $24 million. Ang ganitong presyo ay dahil sa rare materials, detailed craftsmanship at limited production ng mga relo.
Dahil kakaunti lamang ang nagagawa, ay tumataas ang halaga ng mga ito na nagiging dahilan upang sila ay maging investment para sa mga collectors at investors. Samantala, ang pagkakaroon ng luxury watch ay simbolo rin ng mataas na estado sa lipunan. Karaniwan itong suot ng mga sikat na tao, politiko at negosyante bilang pagpapakita ng kanilang tagumpay. Ito rin ay bahagi ng tinatawag na conspicuous consumption, kung saan ang mga tao ay bumibili ng mga mamahaling bagay para ipakita ang kanilang estado sa lipunan. Bukod sa material value, ang mga luxury watches ay combination din ng technical proficiency at artistic na kagandahan. Ang tourbillon, perpetual calendar at minute repeater ay ilan sa mga technical na katangian na nagpapataas ng halaga ng relo. Ang paggawa ng mga ito ay nangangailangan din ng mataas na antas ng kasanayan at oras. Ang bawat bahagi ng relo mula sa bezel hanggang sa strap ay pinipili at dinisenyo ng maingat upang maging functional at maganda. Ngunit sa kabila ng mataas na presyo ng mga luxury watches ay patuloy pa rin na tumataas ang demand ng mga ito.